Okay, good morning. Salamat na sa kalipay sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. Atong ipadayon karong kabuntagon ang The Book of Psalms, ika-119 nga series nato sa The Book of Psalms. We are now in Psalm 80. Psalm 80. The title of this message is Restore Us, O God. Part number 1. Restore us. Nangayo ta og restoration. Nganong ang tao mangayog restoration kay way hunong ang kaguba sa tao. Whether you like it or not, wa kay buhaton, naglingkod ra ka, nagsige ra ka, guba gyapon ka. Mo trabaho ka, maguba gyapon ka. Magamping ka sa imuhang kinabuhi, naay mo guba nimo. Nagamping ka sa imong driving, naay mo dasmag nimo. Nag-careful ka glabang sa daan, isubay pa ka sa zebra line, dasmagan ka gyapon. Di ba? Lingi-lingi pa ka mga kaigsunan, panguyawan ka, bisag safe zone na nimo nga mulabang ka. Dapat manghunong gina ang mga sakyanan. Pero wa na. Di nakakumpiyansaan mga igsuon. So ang pagguba sa kinabuhi, kanunay, 24 hours a day. Mao na kita pod, we should know, kinsa may makaayo ra nato. Dapat nakahibaw ta nga ang Ginoo ra mga igsoon. So if we know that only God can restore us, mo palayo ba kaniya? No? Imo ba siyang palayan? Imo ba siyang luod-luuran? Imo ba siyang likayan? So ikaw na magunahon na. Let's all stand, mag-pray ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us wonderful opportunity to study about your words, O God. Now, we are studying in Psalm chapter 80. Please bless us, dear Father, with your wisdom. Allow us, O God, to understand every verses nga among basahon today. And please use me, O God, empower me to deliver your message according to your will. This is for your glory, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Asaph cries out to God because his people are scorned by their enemies. Na ay tigguba. Matawag na tog kaaway, mga igsoon. He recalls God's past goodness to them and asks for favor once again. Tuagid siya sa Ginoo ni dagan, Lord, nindot magkayo amo experience nimo sa una, please do it again to your people. Kay may tabok yun na sa atong kinabuhi, mga igsoon, nga malipayon kay ka uban sa Ginoo, pero moabot ang panahon dito sa unahan, nga murag pigot magkayo ang dalan. Hugot magkaayo ang kanang mga tornilyo sa akong utok. Di ba na'y panahon nga ang imong utok ba, murag hugot kay istanan, murag kanang, di ka kasabot ba? Saan naman eh? Kalisod ba sabton ani mga panghitabo sa kinabuhi? Oh, pwede ka kahangyo sa Ginoo, Lord, luag-luag eh. Luag-luag eh. Oh? Nga naman, gipugos ni mong sabot ang usa ka butang, ngawa ni mo nagisalig sa Ginoo. Buto imong utok, mga igsoon. So, si Asaph, hilak siya sa Ginoo, Lord, tabangi mi. Tabangi mi, i-restore mi, kaya ang imong mga tao, gibugal-bugalan na. Ang imong mga tao, gikuan na, kanang giguba na sa mga kaaway. So, si Asaph, nigamit siya mga kaigsunan og 3 images to describe God's people and their relationship to Him. So, unsa man ang tulo, mga igsoon, ang ato ra isgutan this morning, usa. Oh, sa tulo, usa lang atong isgutan karong kabuntagon. And that is the sheep and the shepherd. The sheep and the shepherd. Gigamit ni Asaph sa pakigistorya sa Ginoo, Lord, kami man ang imong mga karniro, ang imong mga katawhan, ikaw ang shepherd. So iyang gipahinumduman ang Ginoo. Di na bigyan kalimot ang Ginoo ani. Mabitaw sige siya badlong nato mga igsoon kay di gyud siya kalimot nga siya ang shepherd. Di ba? Nag-assign siya og mga pastor, sub-shepherd. Unya ang mga sub-shepherd, kung dili marespetuhan, tungod kay wa ka nagrespeto sa shepherd, nga nagbutang anang pastor diha sa simbahan. Mabito na sa panahon pa ni Moses, gibalik-balik yun na nato pang-igsoon, kaya naamagod dito ang portion
nga ningon ang Ginoo, how long nga kanang mga tawhana magsigbagot-bot nako Moses. Og tinuod gyud na hantod karon sa panahon nga pastor nay gibutang sa Ginoo sa simbahan, ang mga membro sa churches silently and vocally they are murmuring against the man of God. You are not doing that to the man of God alone. You are doing it also to God. Nga mao'y nagpili anang man of God diha. Mao na ang mga tao karon nag-agadra sa iyang gusto nga buhaton sa kinabuhi, kun dili mauyon ang iyang gusto sa kinsa nang gibutang sa Ginoo sa iyang kinabuhi, mangitag option. Diha palang daan mga igsoon, nay option sa Ginoo. There should be no option. Mayon tag God, only God. Siya ra, wala na option nga ato pwede pangitaon, ipuli na to sa kabubuton sa Ginoo. Tulo ka butang under this mga igsoon. Letter A. Unsa may iyang giingon? Isip God is the shepherd, sila ang sheep. Letter A. Listen to us. Listen to us. So kung nakasabot ka nga ikaw karnero ka sa Ginoo mga kaigsuonan, ang mga karnero, di ba saba kayo, asam sila magsalig dito sa ilang shepherd. Ang ilang shepherd mo'y mangita og kanang sibsibanan nga nindot. Unya, ang mga karnero mo sunod. Mao ba'y nahitabo ron sa kasimbahanan? Di ba? Diri sa atong simbahan, exactly, mo na akong gibuhat. Asa may mga nindot nga sibsibanan, nanunod ba ang mga karnero? Basin kanding mo. Kay kung tinuod mo nga karnero, musunod mo. Basin kanding mo. Siguruan na ninyo mga igsoon. Are you listening? Oh, siguruan na ninyo. Kay basig, di mo tagalangit ba? Taga-imperno mo. Kay ang kaning tagalangit, mao ning gitawag nga karnero. Iya sa Ginoo, linuwas, makahintel man ta, gitagaan ta og kanang katungod nga mahimong anak sa Ginoo through adoption. So nahimo na tang karnero sa Dios. So pag makadungog ang karnero sa iyang shepherd, maminaw na, musunod na. Di na manungag. Kay ang according sa history mga kaigsunan og sa kanang tarong nga mga karnero, bisan gani og kanang kuhaan na og kanang balhibo, mo pa uyon-uyon ra gyud sa iyang shepherd. Bisag hiwaon ng liog. According sa Bible ha, iya pang itahan ang iyang liog kay hiwaon na siya sa iyang shepherd. Mo ni tarong sakto nga karnero. Ang kanding magsinikaray mo mga igsoon. Musukol gina. No? Nanimaho pang adlaw. Gay pag mao na mga kanding. Asaph wants God, who is enthroned above the cherubim. Lalimad ka nag-unsa na ang Ginoo? To respond to His people's cries and rescue them. Gitawag ni Asaph mga igsoon ang Ginoo, paminawa mi Lord. Tanawag unsay iyahang kwan, unsay iyahang consideration sa Ginoo, tuaw above. Na ang iyang trono above the cherubim. Psalm 80, 1-2. Psalm 80, 1-2. The Bible says, give ear, O shepherd of Israel. Tanawa, capital S, no? Capital S. That refers to God. Thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth. Shine forth. Lord, let us see sa imong kahayag once again. In verse number 2, before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up thy strength and come and save us. Usahay ang atong kinabuhi, bugat na kaayo mga igsoon, sultian ta mo, there's no one else that can save us as the children of the Lord. Only God. Only God yun. Kung panalitan ikaw kanang murag paminaw nimo, murag nakaog kanang takwil ba? Murag kanang gidakdak ka na makos kanang langit ani sa kaguol.
Ang reason mga igsoon nga mao na imong feelings because you step ang imong ang imong gibuhat sa diyang nakay problema ni step away ka sa Ginoo nga mao maka-heal nimo. O kuan na god kanang i-recall god kano sa man nahitabo sa imong kinabuhi murag dahon kay ka. O di ba walay Ginoo ana nga portion sa imong kinabuhi. Ang imong gipasulabi is yourself. Suko ka, nalain ka, naglagot ka, puro si ana nga mga consideration ba. Pero wala gyud diha nga ni surrender ka sa Ginoo. Kay naulian ka sa dihang ni kuan na ka imo nang gipabalik ang Ginoo sa imong kinabuhi ba. Nga take control, Lord, take control. O diha na kuan nimo, nabalik ang imuhang kanang kabuot. Pero sa dihang walay ka ng Ginoo ang kalagot mo na diha ta ma-down mga igsoon. So atong hinumduman kanunay nga para dili ta magsigmando sa Ginoo ba, Lord paminawag ko Lord, kita kay maminaw sa Ginoo man. Kay dili na ta kaingon sa Ginoo, listen to us, kay ngano man kita may ni-listen to Him. Kaya lisod kayo na, kita, namantay mga anak, atong anak, bamingon, paminaw, good pa? Nabay anak, maingon anak, kung imo anak, maminaw ni mo? Dili maputol ang conversation. Pero naputol ang conversation, naputol ang guidance, because ang atong mga anak ni stop sa ilang pagpaminaw. Ug mao pa na mahitabo nato sa Ginoo mga igsoon. Kung mustap tag paminaw sa guidance sa Ginoo, mustap tag tuon sa pulong sa Ginoo, mustap tag pangutana sa balang espiritu unsay buhaton nato, mura pog maputol pod ang ato ang kanang direksyon ba. Then makita nato ang chaos sa atong kinabuhi. Then mayon diha patamo ampo, Lord tabangi mi, Lord paminawa mi. Dapat wala na nga portion. Di ba? Mo na dili ta dapat magpa-restore sa Ginoo kay mo lagi na we don't need revival kung continuous ang atong discipleship. Continuous ang atong obedience sa sugo sa Ginoo. Kaya naman diha atong kalipay, revive ta permi. Are you listening? So, mo na ilang gibuhat, gigamit ni Asaph isip shepherd and sheep. So, ang mga sheep ni hangyo na in town kay pertinang luoya. Saba na kayo. Kapag gutumon ang mga sheep, mga igsoon, saba na. Ang shepherd, ang maminaw magyud na siya. Pero, naagyon na siya ipahamtang sa imuha kung naa kay mga kasaypanan. Maunay sa pagkatinuod. Kay dili man nato pwede i-change ang heart sa Ginoo tungod lang kay ni ampo ta. Bisan pa og kana bitong kanang tagaan kag chance sa Ginoo, sige, unsa may imong gusto, pero adto gyapon na balik sa kabubuton sa Ginoo. Kadaghanan na niya gihimo mga igsoon, gipabuot niya ang tao, sige, di magkakita sa akong pag-guide nimo, unsa may imong gustong buhaton, buhatan na, di ba nibalik gyapon dito sa kabubuton sa Ginoo. Maura gyud gyapon, mas may pasundon ang Ginoo, mas dali pa. Letter B. Unsa may sunod nga giingon ni Asaph, do not be angry with us. Ayaw kasuko namo Lord. Oh. So kung ato ning subayon mga igsoon kanang iyang giingon sa Ginoo, do not be angry with us. Una niyang gisugo sa Ginoo, listen to us. So ato naman ang nakuan kung kita'y maminaw sa Ginoo, dili na gyud unta to maputol ang paghiyas Ginoo. Di ba? Nakuha na to. Nya karon iya na pong gingon, do not be angry with us. Oh, nganong masuko man ang Ginoo, di ta magpabadlong. Di ba? Pait kayo na oy nga kita ginikanan ta, di ba? Ayaw kasuko nako pa. Nganong imo mo kung ingnon nga ayaw kasuko nga nagpabadlong man ka. Ayaw ko nagpabadlong naabay masuko. Usahay dili ta kamao ba mo kuan bitaw mo butang sa sakto sa atong kinabuhi. Adto gyud ta nang ganang mohangyo ta nga naman untay buhatang sakto wa nay hangyo-hangyo kinahanglan. Kay wa may bugti anang mga sakto nga bati mga igsoon. Puros manindot ang bugti. Di ba?
God has rejected them and made them the scorn of nations. Gialaw sa Ginoo mga kaigsunan nga nahitabo sila kinabuhi nga dili nindot. Gialaw sa Ginoo nga giscorn sila. Gialaw in verse 4 and hantod sa verse number 6. Tanaw ko sa nahitabo. O Lord God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people? How long? No, nangutana pa. Ang pangutana ana, how long man ka magsigig padayon sa pagpabadlong? Di ba? Kaklaro ana mga kaigsunan, ato ni katunon. Kaklaro ana, unsa may makapahinder sa Ginoo sa pagpaminaw sa imong mga prayers? Sala. Ang sala nga atong gitaguan, atong gikuptan sa atong kinabuhi, maunay nagtabon sa idulungog sa Ginoo that He cannot hear our prayers. Unya kitay mangutana sa Ginoo, Lord, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people? Ato ni ibalik sa ato hangtod kano sa magka maggahi-gahi sa imong ulo. Ha? Hangtod kano sa magka mo disobey. Verse 5, thou feedest them with the bread of tears, and givest them tears to drink in great measure. Nakasuway na mag-inom sa inyong luha? Parat, no? Parat. Tayam-tayam ba? No? Muhigi pa inom, bread of tears and tears to drink in great measure. Abundant. Dili abundant joy ni. Abundant sorrow. So i-allow sa Ginoo mga kaigsunan, for what reason? Para pahibaw-on ka, layo na kay ka, gahi na kay kago, disobedient na kayo ka. Ayaw jud mong ingon mga kaigsunan nga wala ka ka-experience ani nga murag layo kay Ginoo ba? Di ba? Unya usay justify pa gyud nato. Sige ba akong simba Lord. Sige ba ako basag Bible Lord. Sige ba akong ampo Lord. Pero ari man nato pangutan-on, did you obey His word? Kaya dili na ito pwede nga usbon ang unahuna sa Ginoo tungod lang kay nisimba ka. Tungod lang kay nagbinutan kintahay ka. But you never obeyed His voice. Mabito na dili enough mga igsoon nga buutan ka, dili enough nga nagbasa kag Bible, dili enough nga nagsimba ka, dili enough nga manabang ka, dili enough nga naghatag ka, dili enough mga igsoon kung walay soul winning, kung walay discipleship. Kulang. Perting kulanga. Kay moorag yun na ang gisugo sa Ginoo nato nga iya mga anak. The reason why nga giluwas ta niya para palakwon ta aron iwali ang ebanghelyo sa Ginoo sa uban nga wala pa kadungog. So magkaguba-guba ang dagan sa atong kinabuhi. Unya magsige na tagyangongo sa Ginoo mga kaigsunan tungod kay nangaguba ta nga ang rason nga naguba ta disobedience. Unya mangutana pa ta sa Ginoo, Lord, hantod kanus amang ka masuko namo. Ang dapat pangutana, Lord, tabangi ko Lord, kay ngano gahi na kay kog ulo. Di ba? Ang kuna ang imong weakness. And God will give you strength. Pero ang imo nang sagang-sagangon, ang mga badlong sa Ginoo, kay naa kay justification sa imo mga weaknesses, mo na mahitabo ana mga igsoon, ma-feel gyud nimo ang kasuko sa Ginoo. So usa unya ka nga mangutana, hantod kanusa man ka masuko nako Lord. Unya kung mamuna lang Ginoo ra ba ang gamito niya mga panghitabo nga di jud kaganahan. Di ba? Kablito ng imong lawas ang mutunga sakit. Kablito ng mga tao ang mutunga disagreement, away. Unya kablito ng mga sakyanan unsa may mahitabo. Disgrasya.
Huwag ito mahimog yun. Because God can do anything. Verse number 6. Thou makest us a strife unto our neighbors, and our enemies laugh among themselves. Sakita. Sakita ana mga kaigsunan nga nahimo ming strife. Makest us a strife unto our neighbors. Di ba dapat kita mo'y magdag kalinaw sa ato ang kasilinganan? Kita na'y naghatag og kagubot sa atong kasilinganan. Kita'y nakaingon nga nag-away sila. And our enemies laugh among themselves. Di man ni mo'y itsura sa mga iya si Ginoo. We are the peacemakers. We are the victors. Mga igsoon, this is absolutely opposite sa design sa Ginoo sa iyang mga anak. Imbis blessing, nahimong problem. Imbis victorious, nahimong laughing stuff. Nahimong katawanan. O dapat magtanaw ang mga tao na to, they want to know something. No? Ang ila is to inquire diha nimo. Because there's something in you na gusto na kong maangkon. Dapat ingon anak mga igsoon. Pero maubanay lang hitabo sa mga kinabuhi sa mga Kristiyanon. Dili. Murag feeling nato nga ang kasuko sa Ginoo nagpuyo sa atong kinabuhi. Letter C. Redeem your people. Ang ano kag na i-redeem your people? No, sa pasabot anang redeem. Lukata. Ang ano kang nanghangyo si Asaph mga kaigsunan, lukata ang imo mga katawhan. Kay ilang giprinda, ilang kinabuhi sa yawa. Why do we need redemption nga gi-redeem naman ta? Di ba when you got saved, you are redeemed? Kay naa ka diha sa yawa, naangkon ang imong kinabuhi sa yawa, giluwas ka si Ginoo, na-redeem na ka. Pero ang tanan nga mga redeem, gasigi gihapog ampo si Ginoo, Lord, redeem us. Balik-balik naman yung guano yun, nibalik magug ka dito sa kalibutan. Asaph asked God to cause His people to run to Him again so they can be saved. Kausara ta giluwas. Sa ilang panahon, may eternal salvation. Pero sa atua mga kaigsuonan, ato ni katunon ba? Giluwas ta kausa. Pero ngano nang inabuhi magkamurag unbeliever? Ha? Nangandoy kaluwason kag balik? Kausa ta giluwas sa Ginoo, gitagaan tag promise eternal life mga kaigsuonan. Pasabot na anay seal sa atong kinabuhi nga balang espiritu nga usa ka adlaw mga matay ta naatay eternal life. Diha pa na madawat nato. Pero samtang wala pa ta nangamatay mga igsoon, we have the Holy Spirit within us, the proof, the seal of our salvation nga mausay mo guide nato para manginabuhi ta isip usa ka luwas. Usa ka luwas nga dili na magsigig pangayo sa Ginoong redemption. Luwas sa mi Lord, mura kong ipit na kay ko, nganong naipit man ka? Nganong natrap man ka? Nganong natanggong man ka anang dapita? Unas tanan, nganong ni ana magkadiha? Nga kay baw man day ka nga baka priso na diha. Di nakakalihok diha, di nakakapangalagad sa Ginoo diha, nganong nisud magkadiha? Di ba? Daghan kay mga Kristohanon, wala pa na priso, nagpaampog prisuhan. Sa dihang na priso na, gusto na mo gawas. Di nakagawas. Kaya nga naman, naa naman diha nagtuyok ang ilang kinabuhi. Unya, di naman sila kabilib sa Ginoo, kaya ato naman sila nibilib sa sweldo. Kumawa ning sweldo, pastor, kisa may mubuhi na mo. O, pero sa una nga, wala pa ng trabaho, sige kag pangandoy nga, makatrabaho lang sa ko, Lord, makahatag, madyo kong tithes. Mura kag si kinsa nga muhatag sa Ginoo. Ayaw jud ko nahuna ana. Because it is God that gives. It is us who needs.
Ayaw siya kunahuna nga, God needs us to give to Him. Nagtudlo siya giving for us to be blessed. Muna yung mga tudlo niya sa giving, mga igsoon, ayaw kunahuna nga, magkwanto mas may nang natin pangita ba para makahatag ta. Luuya po sa atong simbahan. Unsa ka? Nagpakahiro man ka. Tumana lang gisugo sa Ginoo and you will enjoy sa imong pag-obey. Pero imong gibuhat para makatabang ka kintahay, sayop ka. Sayop ka kay dili na mao'y concept sa giving. Ang reason nganong gimanduan ta si Ginoo nga mohatag ta so that God can bless you, so that God can use you. Kay sa nang gi-bless ka sa Ginoo, He can entrust to you more souls. Maunay kanang sakto nga pagka huna-huna. Unyaw saon naman nga nga priso naman mga Kristohanon, so magampo na sadta nga malibre ang mga Kristohanon. Amo ni nahitabo nila diri. Lord, kanang pabalik kami nimo Lord. Kay lagyo na kayo. Verse 3, verse 7, and verse 19. Tanawa silang hangyo mga igsoon. 3 consecutive time with the same content sa ilang mga words. Nalay mga lain-lain nga ginagmay nga kalainan. Sugdan nato sa verse 3. Turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Turn us again, pabalik kami, Lord, and cause thy face to shine. Kay kinahanglan mo danag jud ang Ginoo sa atong kinabuhi, and we shall be saved. Tanawas verse number 7. Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Gibalik-balik yun nila mga kaigsunan. Verse 19, turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved. Siya, Lord, di pa dyan kakadungog. Di ba? Again, wag yun ang hangyo mga kaigsunan sa dihang si Kristo nga wala pa ninaog diri para ihatag iyang kinabuhi. It was not the will of the people. It was not the request of the people. It is the heart of God the Father. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Wala gyud gisuwat diha because of the request of the people. Akong gipadala akong anak, wala tungod sa gugma sa amahan. Tungod sa gugma mga kaigsuonan. So para dili ta moabot ingon ani nga klase nga kinabuhi nga ang Ginoo ato na inon, Lord, listen to us. Lord, do not be angry with us. Lord, redeem us. Para di na moabot mga kaigsuonan, put love in your service to Him. Kaya di jud ka mohunong ana pag naay gugma mga kaigsuonan. Butangig gugma. Kay kung naay gugma, naana siya'y self-restoration. Maguba ang kanang inyong kinabuhi kung ang gugma mao'y inyong tangtangon. Pareha sa sakyanan, maguba og dali ang sakyanan kung walay shock absorber. Spring line na untol-untol, hastay mong utok, guba. Pero naay shock absorber, inig untol sa spring, sawon sa shock. Unya ibalik hinay. Kalit, pak, ibalik hinay. So, di mo ma-feel ang tayog, mga igsoon. So, mo na ang gugma pod sa panimalay. Pag naay gugma, naay disagreement, naay mga panghitabo nga kanang kusog kayong impact, ang gugma, mo'y mo shock absorb sa situation. Mo na, pag ang gugma na murag, imo nang gisalikway, mga kaigsunan, ma-feel yun nimo kadahampak sa mga batasan.
Ma-feel gyud nimo og mura jud kag ma-incredible hope kay perti magsakita. Amen? Pero bisag tanawa o sakyan na, bisag unsa kalibaong, mila ka maka-appreciate pa ka. Wow, kanindot. Grabe na ato nga libaong. Umausad na pag naigugma. Ikaw pa'y mumay-may. Sige na, gamay ra na. Kaya nga naman, ang gugma man ito nag-ingon. Ang bag-o mo nga minyo. O niya, giguba sa imong asawa ng imuhang pinalit nga bag-ong gamit. Imo ba siyang singgitan o ikaw pa'y mumay-may. Piti lang hilak sa imong asawa kaya naguba. Ang imong pambuhaton, ay, okay, butang na na. Mamalit ang bag-o. Kaya nga naman, ang gugma perti pang bagaa. Pero, 10 years later, nalugi mo magkibaw katagpila na! Unsa nawa? Ang gugma, wala na maintain. Kinala, ilisan yun ang shock absorber para di ka masyak. Masyak na lang ka, igabot sa panahon, kay gamay na magkaig tolerance. Pero sa una, grabing understanding. That is what we call love. Nasabta na to? O, kumusta man na inyong shock absorber diya? Naa pa ba? Uy, naa pa ba? O, ibalik na. O, ibalik na. Di ba? Sama ra sad na sa Ginoo mga igsoon. Why question sa gugma sa Ginoo? Arin na to questionon ang atong kaugalingon. Kumusta ang imong gugma sa Ginoo? Nganong sa ministry, daghan magkikagreklamo. Nganong daghan magkaitag makit-an nga mga apan sa buluhaton sa Ginoo. Nga buluhaton man na sa Ginoo. Ngano man nga na-consider man nimo nga apan na tungod kay mas bright pa kas Ginoo para nimo. Makasabot ta? Kay kung imo lang i-consider mga kaigsunan nga wa na mas bright pa sa Ginoo, bisag unsa mahitabo diri sa simbahan, naam gyud ang pulong sa Ginoo, gibasa man na nato mga igsoon, ang imo ra gyud is to agree to the Lord. But the moment you step up, then God. Siya na naman above the cherubim, ang iyang trono, ni saka pa jud ka sa ibabaw, naliwat ka si Hawa. Mo na nagkagubot ang heaven. Tungod ni Satan, he want to go higher than the throne of God. Mo na nitabo sa mga kasimbahanan karon. Kay naay mga membro nga gusto mo labaw sa pastor. Naay mga membro nga gustong mo labaw sa wisdom sa Ginoo. Mangoriksyon ba? Mangoriksyon. Diba? Mao gyud ay hangyo ni Sir Nido ug ni Sir Mars sa BIIT. Pasagdi lang ni nga mo maniobra sa office. Pasagdi mi buhata lang inyo ha. Pasagdi mi ay mig koreksyon ni kay buhato na mo ang among best para monindot ang dagan sa kompanya. Labaw na sa Ginoo. Ngano mangoreksyon man tas Ginoo? Nakakita lang tag-apan mga igsoon tungod kay mao lagi. We are full of self. We don't have God in our heart. So winaot pa nga ato ning na-learn mga kaigsunan. Restore us, O God. Part number 1. So ato ning sumpayan mga igsoon sa sunod Sabado. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for giving us another message about the mistakes of your people before. But help us, dear God, na dili ni siya mahimong the same mistake sa among pagpangalagad nimo Lord. Help us not to question you, your guidance, and your will, but help us nga magpa-under gyud mi sa imuhang guidance. And please help us, dear God, to be united in serving you. Help us to love one another. Help us, dear God, nga among i-maintain gyud ang shock absorber, which is love, sa amo ang isig usa, para dili makaapekto ang yawa sa dihang uyug-uyugon nami Lord,
o pagyon may libaong sa among kinabuhi, dili gyud namo ma-feel ang katayog sa among kinabuhi tungod kay naaman ang gugma. Salamat kay Lord sa imong pagtudlo ug pagbadlong. Tuguti Lord nga amo gyud ning mahinumduman ug matuman para sa imong himaya. Panalangin ni usab ang matag usa sa pagampo namo today sa mga prayer request nga among nag-gather. And please help us, Lord God, to pray with faith in our heart, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.